Okay, alam natin putok na putok po yung balita ano, na baka raw sumama sa Senate Majority itong si Senators Kiko at Bam Aquino. Sa balita niyo po ba, mukha bang mangyayari ito? Well, una sa lahat, kasi si Christian, iniimbita lang ako pag wala na siyang buwang official reaction Hindi, sa mga hindi dala. naman. So ito ay personal opinion, nothing official about it yet. Kasi wala pa namang certainty no, sa mga usapan. Wala pa akong alam. Saradong desisyon kung magma-majority ba o magma-minority si Senator Kiko or si Senator Bam. No? Basta lang ang aking tweet, kasi ito yung basis yata kung bakit ako inimita ni Oo, Christian. nabasa ko eh. Yeah, na ano man ang mangyari, ano man ang desisyon ni Senator Kiko, knowing him, dahil matagal na nagsama sa UP, siya yung mga tinitingalang mga leaders namin noon, saka yung nagsama kami sa Liberal Party. Nasa majority man siya, minority o independent, maninindigan siya sa katotohanan. Because he's tried being with sa majority ng panahon ni Pinoy, and then nasa opposition siya nung panahon ni Duterte, and he was also independent nung panahon naman ni GMA, and consistent yung kanyang track record. So it's been about fighting for the truth, what is fair and what is just. At nung kami ay nagkwentuhan after the election, kasama yung mga liberal principals, ay yun naman yung naikikwento niya. Ang word niya is legacy. Pag matagal ka na kasi sa politika, Christian, no? Ang iniisip mo is ano yung legacy na maiiwan mo, yung mga batas na naitulak mo, naisulong mo, mga programa na iniilaban mo na nakatulong sa tao. And I think yun yung nasa mindset niya ngayon. No? Dahil ang dami niyang mga naihain o ihahain na mga bills. In fact, nag-release na siya ng kanyang 20 legislative priorities. 8 of them are about agriculture. Siyempre ako, iniisip ko, kung talagang isusulong niya ito, no? Baka maganda kung maging isang miyembro siya, or mas maganda nga, mas maigi kung maging siyang chairman of the Committee on Agriculture. So yun lang yung pumapasok sa aking isipan, na baka yun ang dahilan kung bakit pinag-iisipan niya rin na sakasakali mabigyan ng pagkakataon na maisulong itong batas, baka maging bahagi ng majority. But yun nga, nothing is still certain, very fluid, Christian, ang sitwasyon. And we have also to understand na pagdating sa Senado, hindi naman necessarily na yung mga sumapi doon sa majority ay kakampi ng Pangulo. Marami na ang mga pag-uusap tungkol dyan. I think si Senator Frank Drilon said na yung mga nag-majority, ang kanilang loyalty ay dun sa mananalong Senate President. At hindi naman necessarily na yung mga nasa minority ay kontra sa Pangulo. No? Going back to 2016, ito yung isang parang halimbawa no, na noong 2016, si Senator Coco Pimentel, no, ang naging Senate President, si Pangulong Duterte, no, yung Pangulo noon. But the Liberal Party members, si Frank, si Drilon, si Kiko, si Bam, kasama si Sentry, at saka si Senator Risa, were part actually of the majority noong 2016. Pero after a year, doon na tinanggal sila doon sa majority at naging silang minority, no, na position. Ganun din naman sa House of Representatives. Marami sa mga liberals nung umpisa ay bahagi ng majority. Kami ni Kong Edsel, kung maalala mo, kami yung talagang nasa minority, nasa opposition. But dahil sa botohan sa death penalty, yung aming opposition sa extrajudicial killings, no, marami sa mga liberals na dati nasa majority, tinanggal sa kanilang committee chairpersonships. At yun, lumipat na sila sa minority. So I think itong darating na botohan sa July 28, hindi masyadong magiging clear muna kung sino yung opposition at sino yung pro na administration, but definitely magkakaroon ng guhitan kung sino yung susuporta sa mananalong Senate President. And then we'll see what happens after that. Okay. Again, yung discussion natin, base po ito sa mga pronouncements ng ilang mga senador, pero I haven't heard sina Senator Kiko, Senator Bam,
and even Senator Risa directly addressing this issue because understandably, yung negotiations naman ongoing pa yan, di ba? Yung mga Yeah. gusto tumakbo sa pagka-Senate President, nanliligaw pa yan. And of course, kasama sa mga discussions, what's in it for me, whether we like it or not. Ito bang komite na to mapupunta sa'yo? And we understand na pag ikaw yung chair ng isang komite, mas malaki yung advantage or possibility na maisusulong mo yung yung advocacy o ipinangako sa mga mamamayan nung kumakandidato ka. That we get, no? Pero Kong, kasi ito yung isang issue ng mga nakikita ko to, no? And I think this is very valid. Ang concern ng ng mga sumuporta sa kanila. Dahil nung bago magsimula yung kampanya, ang naratibo ay sana manalo sila. Noong time na yun, kasama pa nga si Chel Jokno, tapos si Bam, si Kiko. Sana manalo sila sa Senado para merong kasama si Senator Risa. So, ang parang masakit na tanggapin sa kanila, sa mga supporters nila, kung mangyari man ito ay, teka, akala ko ba sasamahan niyo si Senator Risa? Bakit nandun yung possibility na magiging mag-isa siya sa Senate minority? At lumala pa kasi nitong nakaraang Kongreso, 19th Congress, may kasama siya, si Senator Coco. Ngayon, baka mag-isa siya. So how do you respond to that? Well, ito sigurado ako nag-uusap sila. Senator Kiko, yun nga, wala pa siyang pasya, no? Pero yung nagkukwentuhan kami, sinasabi niya na open lines naman with Senator Risa kasi si Senator Risa sinabi na niya na sasama siya sa minority, no? And definitely kung ano man yung magiging decision, no, ni Senator Bam and Senator Kiko, napag-usapan nila yan ni Senator Risa. And you know, ang irony, no, kung sakasakaling, kasi ang naririnig natin, ang nag-aspire for Senate presidency ay si Senator Cheese and si Senator Tito Soto. It's even possible na ang magiging minority leader sa Senado ay si Senator Tito Soto kung sakasakaling na talunin siya ni Senator Cheese. So ang question ba, isasama si Senator Risa o kung sino man na gustong sumama sa minority doon sa hanay si Senator Tito Soto na samantalang si Senator Tito naman ay bahagi ng alyansa ticket ng administration. So sana isipin ng ating mga nanonood na hindi siya ganun kasimple. But definitely this is what I can tell you for sure nag-uusap si Pam, si Kiko, at si Senator Risa. How would you respond to concerns? Ito, nababasa ko na, no? Dito sa mga comments dito, sinasabi nila, if that happens, that would be very disappointing. Sa ibang mga comments sa social media, sinasabi nila, betrayal yan. Anong tingin niyo rin sa mga ganong komento? Kaya nga, pinapaliwanag ko, Christian, no, na ako naiintindihan ko kung saan nagagaling yung mga feeling nila kung mangyari yon ay betrayal, no? Pero pinapaliwanag ko nga, no, na ito rin sana yung ating intindihin na ang mga politiko, no, at the end of the day, napakahalaga sa kanila na mag-perform sila. No, na meron, lalong-lalo na kung kongresista ka o senador ka, kinakailangan may maisulong kang mga batas. At pagdating naman sa 2028, no, hindi lang naman ang baseng kakamping ang magpapanalo sa ating mga kandidato. Kinakailangan ay maipakita ang ating mga liberals, ang ating mga kakamping na mga incumbents doon sa kanilang track record. And naintindihan ko yun because nabigyan ng pagkakataon na si Bam at saka si Kiko na bumalik sa Senado. Tulad nga ng sabi ko, si Kiko, tatak Kiko is agriculture. So he has to show something to his base, not just the kakampings, pero yung mga magkasaka. Within the first 3 years ay meron siyang naipasang mahalagang batas. Whether it's yung libreng almusal, whether it's yung Post-Harvest Facilities Act. Kung titignan mo nga yung kanyang legislative priorities, ang dami doon, agrikultura. At ako, ang aking experience, pag ikaw ay nasa minority at kung ang iyong agenda ay maipasa yung mga pet bills na talagang tutulong doon sa iyong mga sektor na gustong tulungan, mas madali. Hindi ko naman sinasabing imposible, pero mas madali kung ikaw ay nasa majority or at least sinusuportahan ng majority ng administration yung mga panukalang batas mo. So yun lang yung aking iniisip kung bakit gusto kong ipaliwanag sa ating mga kababayan. And sinabi ko naman na huwag kayong mababahala kung kinakailangan tumindig si Senator Kiko para sa katotohanan, whether she is in the majority, minority, or independent.
gagawin niya yun, paninindigan niya yun.